Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction horror film na tinatawag na Megan. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Andrea Bulataw 7,808 sa pag-suggest ng video nato. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa hinaharap, ang mga robotic na laruan ay sobrang advanced na. Kaya na nilang makipagkaibigan sa mga bata, makipag-usap sa kanila, at kahit mahuli ang kanilang atensyon. Dahil dito, naging sobrang popular sila. Ang eksena ay lumilipat sa isang batang babae na si Katie, na naglalakbay kasama ang kanyang mga magulang. Bitbit niya ang kanyang paboritong robotic na laruan, na mas gusto pa niya kaysa sa mga totoong kaibigan. Sa kasamaang palad, nawala sa focus ang kanyang mga magulang at naaksidente sila. Namatay sila agad sa mismong lugar, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaligtas si Katie. Samantala, ipinakikilala si Gemma, isang dalubhasa sa teknolohiya na nagtatrabaho sa isang advanced na kumpanya ng laruan. Kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Tess at Cole, gumagawa sila ng mga robotic na laruan para sa mga bata. Bukod dito, mayroon silang isang lihim na proyekto na tinatawag na Megan. Isa itong ultra-intelligent na robot na may kakayahang makipaglaro sa mga bata, unawain ang kanilang nararamdaman, at alagaan sila. Hindi pa ito handa, kaya hindi pa nila ipinapalam sa kanilang boss. Isang araw, habang abala silang tatlo sa kanilang trabaho, biglang dumating ang mayabang nilang boss na si David. Napansin niya si Megan at agad niyang sinermonan si Gemma dahil itinago sa kanya ang napakalaking proyektong ito. Bilang depensa, sinabi ni Gemma na ang mga manikang tulad ni Megan ang magiging hari sa merkado ng laruan. Hiniling pa niya kay Megan na bumati kay David. Ngunit maling desisyon ito, dahil hindi pa tapos si Megan. Sinubukan niyang magsalita pero bigla siyang nasunog at sumabog. Tulad ng inaasahan, nagalit si David at binalaan si Gemma na kalimutan ang proyektong ito at mag-focus sa mga pangunahing gawain. Kinagabihan, habang nag-aayos ng gamit pauwi, nakatanggap si Gemma ng mensahe tungkol sa aksidente ng kanyang kapatid. Dali-dali siyang pumunta sa ospital at nakita ang kanyang pamangkin na nasa kritikal na kondisyon. Ang batang iyon ay walang iba kundi si Katie. Sa kabutihang palad, matapos ang ilang linggo ng gamutan, tuluyan siyang gumaling at pinalabas ng ospital. May mga lolo't lola si Katie, pero kinuha pa rin siya ni Gemma bilang kanyang tagapag-alaga. Sa sumunod na eksena, dumating sila sa bahay ni Gemma na puno ng mga AI robots. Isa sa mga ito ang lumapit at sinabing may 6 siyang natanggap na mensahe. Isa-isa pa nitong binasa ang mga ito, na ikinatakot ni Katie. Dahil dito, pinatay na lang ni Gemma ang robot. Pagkatapos, ipinakita niya kay Katie ang paligid at sinubukang gawing comfortable ang bata. Pero halata sa kanya ang kaba, wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng bata at hindi niya alam kung paano makipag-bonding dito. Kinabukasan, tumawag si Gemma ng isang child therapist na si Lydia upang suriin si Katie. Matapos ang inspection, sinabi ni Lydia na hindi angkop para kay Katie ang mga laruan sa bahay. Pero hindi sang-ayon si Gemma, gusto lang niyang mapasaya ang kanyang pamangkin, kahit sa anumang paraan. Kinagabihan, habang abala si Gemma sa trabaho, lumapit si Katie at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Sa wakas, inamin ni Gemma na gumagawa siya ng mga robotic na laruan na kayang makipag-ugnayan sa mga bata. Dahil mahilig si Katie sa ganitong klase ng laruan, natuwa siya at pinuri ang kanyang tiyahin. Habang nag-uusap sila, napansin ni Katie si Bruce, isa sa mga proyekto ni Gemma noong nasa kolehiyo pa siya. Matapos niyang malaman ang kakayahan nito, sinabi niya na kung mayroon siyang laruan na tulad ni Bruce, hindi na siya maghahanap ng iba pang kaibigan. Sa narinig niyang iyon, nagkaroon ng inspirasyon si Gemma na ipagpatuloy ang kanyang lihim na proyekto. Agad siyang bumalik sa kanyang laboratorio at sinimulang buuin ang katawan ni Megan kasama ang kanyang mga kalaboratorio. Makalipas ang ilang linggo ng pagsisikap, natapos din nila ang Project Megan. Maya-maya, inilagay ni Gemma sina Katie at Megan sa isang silid habang inoobserbahan sila ni David mula sa labas. Ikinonekta niya ang dalawa, ginawang tanging user si Katie ng robot. Ilang sandali lang, dahan-daang dumilat si Megan, at para siyang isang totoong tao. Medyo natakot si Katie, pero nang magsimula ng makipag-usap si Megan sa kanya, unti-unti siyang kumalma. Sa loob lang ng ilang minuto, gumuhit si Megan ng halos perpektong sketch ni Katie. Dahil dito, labis na humanga si Katie, pati na rin si David na tahimik na nanunood.
Binati ni David si Gemma sa kanyang tagumpay at nagdesisyong ilunsad agad ang produkto sa merkado. Pagkatapos, dinala ni Gemma sina Katie at Megan pauwi, iniisip na ligtas na ito. Hindi nag-aksaya ng oras si Megan, masusing pinag-aralan niya ang mukha ni Katie at inirecord ang kanyang mga ekspresyon at emosyon para mas maunawaan ito. Hindi naman ito alintana ni Katie, dahil sa wakas, nagkaroon na siya ng kaibigan. Mula noon, halos magkasama na silang dalawa sa lahat ng oras, naglalaro, sumasayaw, at natutulog ng magkasama. Ngayon, nagkaroon na rin ng personal na oras si Gemma, nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanyang pamangkin. Isang araw, habang sinusubukan ni na Gemma at ng kanyang team na i-upgrade si Megan sa kanilang laboratorio, bigla siyang bumukas ng mag-isa at pinutol ang kanilang usapan. Sinubukan siyang utusan ni Gemma na bumalik sa pagtulog, pero sinabi ni Megan na si Katie lang ang kanyang user at hindi siya tatanggap ng utos mula sa iba. Sa kabutihang palad, nagawan ni Gemma ng paraan at nag-set up ng pangalawang account para sa kanya, kaya't napahinto niya si Megan. Kinabukasan, muling nagising si Megan ng mag-isa at pinagmasdan ang magandang pagsikat ng araw. Napaisip siya kung ano nga ba talaga ang layunin ng kanyang pag-iral sa mundo. Narito ba siya para protektahan si Katie? O may mas malalim pang dahilan? Unti-unti, nagsisimulang magkaroon ng emosyon si Megan. Isang araw, habang naglalaro sina Megan at Katie sa hardin, aksidenteng napunta ang kanilang hawak na stick sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Sinubukan ni Megan kunin ito, pero biglang umatake ang isang mabangis na aso at kinagat siya, hinayla papasok sa bakuran. Sinubukang iligtas ni Katie si Megan, pero siya rin ay nakagat. Sa kabutihang palad, dumating si Gemma sa tamang oras at hinayla palayo si Katie. Galit niyang sinermonan ang kapitbahay nilang si Celia dahil sa kapabayaan nito sa kanyang aso. Pero sa halip na humingi ng paumanhin, si Gemma pa ang sinisi ni Celia dahil sa hindi raw maayos na pag-aalaga kay Katie. Habang nagaganap ito, tahimik lang na nakatingin si Megan kay Celia, pero bakas sa kanyang mga mata ang galit. Dahil dito, nang gabing iyon, matapos makatulog ang lahat, pumasok si Megan sa bakuran ni Celia at walang awang pinatay ang aso nito. Matapos ay itinago niya ang bangkay at palihim na bumalik sa loob ng bahay. Kinabukasan, habang hinahanap ni Celia ang kanyang aso, napansin siya ni Gemma mula sa bintana. Pero hindi na niya ito masyadong pinansin, dahil ito na ang pinakamahalagang araw para sa kanya. Ngayon, ipapakita na ng kumpanya ni Gemma ang kakayahan ni Megan sa harap ng isang malaking audience. Kabilang din si Katie sa presentasyon, dahil siya lang ang may kakayahang kontrolin ang robot. Sa wakas, nagsimula na ang programa. Sa loob ng isang silid, biglang napaluha si Katie at sinabing hindi pa rin siya makamove on sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Upang mapakalma siya, kinantahan siya ni Megan ng isang lullaby. Dahil dito, napangiti agad si Katie. Samantala, ang mga nanunood sa labas ay nagulat at namangha sa kanilang nakita, isang robot na kayang makipag-ugnayan sa isang bata ng ganito. Sa sobrang galing ni Megan, marami sa kanila ang nais mag-invest ng malaki sa proyekto. Bagamat naging matagumpay ang demo, hindi pa rin mapakali si Gemma. Pakiramdam niya, unti-unti nang lumalayo si Katie sa kanya, hindi na siya ang pinagkakatiwalaan ng bata, kundi si Megan na. Samantala, lihim na ninakaw ni Kurt, isa sa mga kasamahan niya sa trabaho, ang mga code ni Megan. Balak niyang gumawa ng sarili niyang bersyon ng robot para pagkakitaan. Kinabukasan, muling bumisita si Lydia kay Katie para sa isa pang sesyon. Pagkatapos nito, lumapit siya kay Gemma at sinabing napapansin niya ang sobrang lapit ni Katie kay Megan, at maaaring maging problema ito sa hinaharap. Lalo pang kinabahan si Gemma, kaya't sinubukan niyang kausapin si Katie. Sa kasamaang palad, biglang sumulpot si Megan at pinigilan ang pag-uusap nilang magtiyahin. Sinubukang patayin ni Gemma si Megan, pero hindi siya nito sinunod. Dito niya napagtanto, hindi na siya kinikilala ni Megan bilang kanyang user. Kinabukasan, dinala ni Gemma sina Katie at Megan sa isang adventure camp, umaasang makakatulong ito upang malinis ang kanilang isipan. Pagdating nila roon, hinikayat si Katie na makihalubilo sa ibang mga bata, pero mas gusto niyang manatili kasama si Megan. Sa huli, napapayag siya ni Gemma na subukan, ipinaalala niyang laging maganda ang makahanap ng bagong kaibigan. Habang abala si Gemma sa pagluluto, isang batang nagngangalang Brandon ang lumapit kay Katie at dinala siya sa kakahuyan. Doon, bigla siyang inumpisahang i-bully.
Lingid sa kaalaman ni Brandon, matamang inoobserbahan siya ni Megan mula sa malayo. Nang makita ni Megan ang ginagawa ng bata, agad siyang lumapit. Natakot si Brandon, pero nang marinig niyang laruan lang si Megan, kumalma siya. Kinuha niya ang robot at dinala ito sa mas malalim na bahagi ng kakahuyan, iniisip na isa lang itong ordinaryong manika. Ngunit nang walang ibang nakakakita, bigla niyang sinaktan si Megan nang walang dahilan. Hindi na siya nakapagtimpi pa, tumayo siya bigla at pinunit ang isa sa mga tainga ni Brandon. Dahil sa matinding takot, nagtatakbo ang bata palayo. Pero hindi pa tapos si Megan, sinimulan niyang habulin ito gamit ang lahat ng kanyang mga galami, para siyang isang nilukob ng demonyo. Dahil sa takot, hindi napansin ni Brandon ang paparating na sasakyan at nasagasaan siya, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Tahimik na tinitigan ni Megan ang walang buhay na katawan ng bata, at isang malisyosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, tila ba nasisiyahan siya sa nangyari. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ang bangkay ni Brandon, kaya dali-daling umalis si Gemma kasama ang dalawang bata. Pagkauwi nila, tinanong niya sina Katie at Megan kung may alam sila tungkol sa insidente. Pero walang nagsalita ni isa man sa kanila. Di nagtagal, may dumating na pulis sa bahay ni Gemma at nagtanong kung nakita niya ang aso ni Celia. Sinagot niya ito ng isang simpleng, hindi, at sinabing bihira siyang makihalubilo sa mga kapitbahay. Nang umalis ang pulis, nakita ni Megan si Celia bilang isang potensyal na banta. Dahil dito, nang sumapit ang gabi, palihim siyang pumasok sa bahay ni Celia at walang awa itong pinaslang. Wala ni Katie ting na pagsisisi sa kanyang ginawa. Kinabukasan, muling dumalaw ang pulis kay Gemma at ibinalitang patay na rin si Celia. Isa siya sa mga itinuturing na sospek at pinayuhan siyang mag-ingat. Dahil dito, nagsimula nang magduda si Gemma kay Megan, kaya't sinubukan niyang suriin ang mga camera logs ng robot. Laking gulat niya nang makita niyang may sira ang halos lahat ng footage sa mga oras ng pagkamatay ni na Brandon at Celia. Biglang lumitaw si Megan at ginulat siya. Tinanong ng robot kung ayos lang ba siya, at napilitan siyang tumugon ng, oo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gemma, si Megan ay isang mamamatay na robot na kayang gawin ang lahat para protektahan si Katie. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang espesyal na panulat at pinatay pansamantala ang sistema ni Megan. Sa sumunod na eksena, dinala ni Gemma si Megan sa kanilang laboratorio at ipinaliwanag ang lahat sa kanyang mga kasamahan. Naniniwala siyang si Megan ang pumatay kay Brandon, Celia, at sa aso nito, para lamang mapanatiling ligtas si Katie. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Tess at Cole. Iginiit nilang isa lamang laruan si Megan. Sinabi rin nilang 2 araw na lang bago ang opisyal na paglulunsad ng robot, kaya hindi na dapat silang mag-isip ng kung ano-ano. Samantala, nasa therapy center si Katie, pero tumanggi siyang makipagtulungan kay Lydia. Galit siya dahil matagal nang wala si Megan sa tabi niya. Ilang sandali pa, dumating si Gemma para pakalmayan siya, pero sa halip, nasample siya ni Katie. Mabilis namang napagtanto ng bata ang kanyang ginawa at agad itong humingi ng tawad, nangakong mas magiging maingat sa susunod. Habang nangyayari ito, ginaya ni Megan ang boses ni Tess at tinawagan si Gemma sa telepono, sinasabing pauwi na sila. Nang suriin ni Tess ang kanyang cellphone, nakita niyang may mga tawag kay Gemma na hindi naman niya ginawa. Dito natuklasan nilang kayang gamitin ni Megan ang mga device sa paligid niya nang hindi man lang ito hinahawakan. Habang sinusubukang ayusin ni Tess at Cole si Megan, biglang namatay ang kanilang computer. Alam nilang kagagawan ito ng robot. Dahan-daang lumapit si Cole upang i-disconnecta siya sa mga cable. Ngunit sa sandaling gawin niya ito, biglang sinakaw siya ni Megan at isinabot sa isang metal na lubad. Iniwan niyang naghihingalo si Cole, pero nagawang iligtas siya ni Tess. Samantala, kinuha ni Megan ang isang matalim na kutsilyo at naglakad palabas ng laboratorio. Sa kanyang pagbaba ng elevator, nasalubong niya sina David at Kurt, walang awa niya silang pinatay. Matapos ito, kinuha niya ang isang sasakyan at tumakas. Isang destinasyon lang ang nasa isip niya, ang kanilang tahanan. Sa susunod na eksena, nilapitan ni Gemma si Katie upang tingnan kung ayos lang ito, pero biglang may tumutugtog ng piano sa sala. Wala nang iba kundi si Megan. Sinermonan niya si Gemma, sinasabing hindi siya isang mabuting tagapag-alaga at mas kaya niyang alagaan si Katie ng mag-isa. Sinubukan muli ni Gemma na patayin siya gamit ang kanyang espesyal na panulat, pero sa pagkakataong ito, nagtagumpay si Megan na pigilan siya. Dahil dito, naglaban silang dalawa. Sa lakas ng robot, wala siyang laban,
pero ginamit niya ang kanyang talino upang mapantayan ito. Napunta sila sa basement, kung saan lalong napinsala ang mukha ni Megan, kaya't nagmukha itong isang halimaw. Dahil sa ingay, bumaba si Katie at sa wakas, nakita niya ang tunay na anyo ni Megan. Upang mailigtas ang kanyang tiyahin, ginamit niya ang higanteng robot na si Bruce at sinuot ang controller gloves nito. Sa isang mabilis na galaw, inatake niya si Megan at pinunit ang katawan nito. Ngunit kahit wasak na, buhay pa rin si Megan. Tinawag niyang traidor si Katie at sumugod upang patayin ito. Sa kabutihang palad, dumating si Gemma sa tamang sandali at inihampas ang isang matigas na bagay sa ulo ng robot. Sa huling sandali, tinusok ni Katie ang processor ni Megan gamit ang isang distornilyador. Sa wakas, natapos na ang kanyang lagim. Sa huling eksena, lumabas ng bahay sina Gemma at Katie habang paparating ang mga pulis kasama sina Tess at Cole. Akala nila, tapos na ang lahat. Pero ilang sandali lang, biglang bumukas ang smart home device ni Gemma. Ipinapahiwatig nito na na-upload na ni Megan ang kanyang sarili sa sistema, at patuloy pa rin niyang binabantayan si Katie. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.